So ito, bakit big deal kay Jam Magno? Bakit kinuha nila ang hospital records? At sinasabi niya na tutulong daw ang Tingog Party List. Hindi nga kami nanghingi ng tulong. And when I found out, because gumamit ng tao si Jam Magno para kunin lahat yung mga records ng nanay ko na hospital, may ginamit siyang tao, tinawagan namin yung tao, and na-reveal namin na tauhan pala siya ni Jam Magno. Now, when we found out na tauhan yun ni Jam Magno, pinost ko si Jam Magno, I called her out. Sinabi ko, Jam Magno, we didn't ask help from you. We didn't ask help from Tingog Party List. So wag ka na mag-ano na gusto mong tumulong, ganyan-ganyan. Pero ano ang depensa ni Jam Magno at that time? Nagka-screenshot po yan, on record yan, pina-authenticate ko na. Sinabi niya, kahit daw kalaban, kahit daw na insulto siya araw-araw, willing pa rin daw tumulong ang Tingog Party List. Putang ina! I didn't ask help nga from the Tingog Party List. Bakit? Kinakailangan ni Jam na ipasok sa conversation ang Tingog Party List. Kasi nga ito guys, someone from Tingog Party List told me na ganyan pala ang scheme ni Jam Magno, as if nagpapakita siya ng concern sa, for example, isang pamilya or isang tao na gusto niyang tulungan. Siya yung magpa-process ng mga papers and isi-send niya sa Tingog Party List, and kung may makuha na siyang pera sa Tingog Party List, hindi niya ibibigay doon sa gusto niyang tulungan. Sawadee-kap! Alright. Good afternoon to the people around the world. Charot. Anyway, before I continue with my live today, paulanan niyo ako ng stars because I'm not gonna waste my time explaining and rebutting Jam Magno's videos about me today without me getting anything from you. Accepted ko naman yan. And alam niyo naman yan, di ba? So mag-send kayo ng stars before ako magpatuloy. Charot. Anyway, sasagutin ko lahat ng pinagsasabi ng putang inang Jam Magno na yan. Okay? Sige. Panuurin muna natin yung video niya. Quick live lang ito ha. Quick live. Sandali. Ito. Unang-una, hindi ko tinatago sa inyo guys na laking mahirap talaga ako. My family, yung parents ko, farmers lang. Yung mga yung mga ano ko, yung mga kapatid ko, mga farmers lang sila in Bukidnon. Hindi ko yan tinatago sa inyo. Alam niyo yan. And if you have been following me since 2020, makikita niyo na every time, sandali, someone's knocking the door. Sorry ka, please clean up the toilet only, then give me 4 water. Thank you. Okay. May nagli-clean na. So, sandali ha. Okay, so, uulitin ko. Kung naka-follow kayo sa akin since 2020, hindi ko tinatago na mahirap kami, okay? I have been posting my life story online, publicly ha, it's publicly posted. And I'm letting my followers know na galing talaga kami sa hirap. Hindi ko sinasabing mayaman, I was born rich. And I was raised rich. Hindi ko sinabing ganyan. Si Jam Magno lang ang nagsasabi na ganyan daw. Kasi nga, alam nyo yun, insecurity niya yan, okay? Now, first and foremost, paulit-ulit na lang yung issue nila about the drug case of my brother, okay? Pinakitaan ko na sila ng court resolution, ganyan. Kung tingnan niyo yung RMN Malaybalay guys, it's a news outlet, local news outlet in Bukidnon. Sila yung parang isa sa mga nagsulat ng ano tawag dyan, ng case about my kuya. And if you look at the news guys, 9165, RA, ano pa yun, maraming violations ang sinulat nila. And the PNP daw in Bukidnon is so ready to file a case against my kuya. And kung babasahin niyo yung comment ko doon, yung mga cases na stated on that news are the same cases stated on the court resolution disproving all their allegations about my brother. So wala na yan, non-issue na sana yan. Pero binabalik-balik ni na Jam Magno, ni Teyatan at ng mga Unipink ngayon kasi nagkampihan na, nagsanipwersa na ang mga kakamping at ang mga Marcos loyalists, mga Romualdez apologists, ganyan, ngayon. So binabalik nila yan. So para sa akin hindi ako nasasaktan because alam namin yung truth and kung gusto niyo talaga ng truth, yung kuya ko is so malaya now. My kuya is so free. So kung totoo yung mga allegations against him, bakit hindi siya nakakulong, di ba? Yan yung inuulit-ulit nilang issue about me. Hindi ko naman tinatago yan. I publicly posted about it. Tapos pangalawa, Jam Magno and Teyatan, they are parroting the same narratives. They are telling na ako daw yung mata pobre. Nagkapera lang daw ako, mata pobre na daw ako. Paano ako naging mata pobre? Paano ako naging mata pobre? When in fact, sila yung nagdi-discriminate sa family ko na pangit daw ang bahay, hindi daw simento yung backyard namin, ganyan. First and foremost, yung pinakita nilang bahay daw namin in Quezon, Bukidnon, it's not our bahay. Okay? Hindi namin bahay yun. Because guys, just a brief background ha, hindi ako nakatira sa Quezon, Bukidnon
Ang claim kasi ni Jam Magno, doon daw ako nakatira sa Quezon, Bukidnon. Hindi ako nakatira doon. I was never a resident of Quezon, Bukidnon. Kahit tingnan nyo pa sa Comelec, kahit tingnan nyo sa barangay, hindi nyo makikita ang pangalan ko. Because lumaki ako sa place ng papa ko, sa mga Ilonggo na side sa Bukidnon, sa Kalilangan. Okay? Sa Kalilangan, Bukidnon. And to tell you honestly, yung bahay talaga namin, bahay kung saan kami lumaki, when my parents separated, okay, binenta yon. So wala kaming bahay. Pero yung mga kapatid ko, okay, yung mga kapatid ko, may mga asawa na, they have their own houses. May sarili silang mga bahay. Kami ang wala. But guys, ako guys, nagtrabaho ako ng maayos, okay? And nakabili ako ng house and lot. Okay? I-reveal ko soon kasi under renovation pa yung bahay. Pero i-reveal ko soon na yung sinasabi nilang bahay namin na pangit daw ganyan-ganyan, hindi talaga yung bahay namin kasi nga wala kaming bahay. Okay? Kasi binenta na nga yung bahay namin. Tapos yung can I have water please? Water. One. Yan. Kapon cup. Oh. And isa pa, kung matapobre ako, bakit triggered masyado si Jam Magno sa bahay naming pangit? Bakit ang inuulit-ulit niyang pinagsasabi online is pangit yung bahay, hindi nakasemento, hindi ko daw natulungan yung family ko? Ano bang business niya sa family ko? Bakit mas big deal sa kanya ang family ko kaysa hanapin ang tatay ng baklita niyang anak? Okay? Now, sinasabi na naman ng mga troll ni Jam Magno na huwag mong idamay ang anak. Bakit dinamay ni Jam ang brother and mama ko? Yung na-stroke ang mama ko, okay, backstory lang ha. Yung na-stroke ang mama ko, kinuha ni Jam Magno ang hospital records niya. Ang nakakaalam lang na na-stroke ang mama ko, kami lang, within the family lang. And dinala namin bigla sa ospital. I sent money para madala sa ospital. Alam nga naman, magpa-flight ako from Manila to Bukidnon para nang dalhin ang mama ko sa ospital. Ang gumalaw at that time is yung ibang kapatid ko na nasa Bukidnon, kaya nandala sa ospital yung mama ko. And you know what guys, I paid for everything. Lahat ng medication, hospital bills, hindi kami humingi ng tulong. Pero ito si Jam Magno, kinuha niya ang hospital records ng mama ko. And kino-consider niya na gusto daw tumulong niya. Bakit gusto niya kaming tulungan? Wala nga siyang pera. Nakita nga natin na yung bank account niya, 1.8 lang ang laman. Pinakita ng friend niya na CEO na yung sa Thai beauty shop na si Ayang, okay? Bakit siya tutulong sa amin? Wala nga siyang pera. Ang sinasabi niya is willing daw tumulong ang Tingog Party List. Hindi kami humingi ng tulong sa Tingog Party List, okay? I-clarify ko lang yan. Kasi kung hihingi naman lang sana ako ng tulong, doon na lang sana ako sa Office of the Vice President because at that time, may medical and burial assistance na ino-offer ang OVP before nila kinat ang budget ng OVP. Or kung pwede naman, i-chat ko na lang si Mayor. Basta sabihin ko, Mayor, can you help me? Na-stroke yung mama ko. Hingi na lang sana ako ng pera sa kanila. Or si VP Sara or si Kompolong. Pero I did not ask for help kasi nga, kaya ko pa. And at that time, nag-aaral ako sa law school. Okay? Now guys, because nga, kung nakapag-enroll kayo sa law school, you would understand na time-consuming talaga siya. Mauubos yung time mo. So if you're a working student, guys, and gusto mong at marami kang, for example, babayaran na bills, ganyan, the only resort for you to do that is to really stop law school and mag-focus ka sa work mo. Kaya nga, may 3 jobs ako. Sinasabi ko niyan sa inyo. I'm an executive assistant of a gym business in Australia, meaning I am earning Australian dollar. And ang rate ko is 8 Australian dollar per hour. So kung 8 Australian dollar per hour, nagtatrabaho ako 8 hours, that's, sandali ha, isolve natin. 8 times 8, that's 64 times 8. So 512. Okay? Now at the same time, at that time in 2023, nagtatrabaho din ako late na ng 2023, papasok na ng 2024, nagtatrabaho din ako as a content writer for a US-based insurance company wherein I'm earning dollars. Tapos, may side hustle ako sa law firm na kung saan, project-based, depende pag may client ang law firm, nagpaparalegal ako, I am helping the lawyers draft the affidavit of the complainants or yung client nga mismo, but project-based yun. Kaya nga nakaka-travel ako na pinapapunta ako sa Manila, pinapapunta ako sa kanya. So, yan yung nature ng work ko. So, yung pag-law school ko, wala yung mga perks na yan. Because nga, kinakain ng law school yung time ko. So, meaning yung earning ko is yung, for example, konti na lang, for example, yung sa VA job ko, makaka-work lang ako 4 hours. So, medyo nahirapan ako. Okay? Medyo nahirapan ako. So, ang ginawa ko, nag-stop ako ng law school para maibigay ko yung tulong na kailangan ng mama ko dahil nga na-stroke. Okay? Matanda na so normal na yan na magkakasakit. Kaya nga, nandito ako tumutulong. Okay? So ito, bakit big deal kay Jam Magno? Bakit kinuha nila ang hospital records? And sinasabi niya na tutulong daw ang Tingog Party List. Hindi nga kami nanghingi ng tulong. And when I found out, because gumamit ng tao si Jam Magno para kunin lahat yung mga records ng nanay ko na hospital, may ginamit siyang tao, tinawagan namin yung tao, and na-reveal namin na tauhan pala siya ni Jam Magno. Now, when we found out na tauhan yun ni Jam Magno, pinost ko si Jam Magno, I called her out, sinabi ko, Jam Magno, we didn't ask help from you. We didn't ask help from Tingog Party List. So wag ka na gusto mong tumulong, ganyan-ganyan. Pero ano ang depensa ni Jam Magno at that time? Naka-screenshot po yan, on record yan, pina-authenticate ko na, sinabi niya, kahit daw kalaban, kahit daw na iniinsulto siya araw-araw, willing pa rin daw tumulong ang Tingog Party List. Putang ina! I didn't ask help na from the Tingog Party List. Bakit? Kinakailangan ni Jam na ipasok sa conversation ang Tingog Party List. Kasi nga ito guys, someone from Tingog Party List
told me na ganyan pala ang scheme ni Jam Magno, as if nagpapakita siya ng concern sa, for example, isang pamilya or isang tao na gusto niyang tulungan. Siya yung magpa-process ng mga papers and isi-send niya sa Tingog Party List, and kung may makuha na siyang pera sa Tingog Party List, hindi niya ibibigay doon sa gusto niyang tulungan. Now, nabisto ko yan. Tinawagan ko yung kapatid ko, sinabi ko, oh, bakit kayo humingi ng tulong? Sabi niya, hindi kami humingi ng tulong, lumapit yung tao na gusto lang tumulong. So my kapatid was expecting na good Samaritan, ganyan, pero hindi pala, tauhan pala yun ni Jam. So, pinagalitan ko yung kapatid ko, sabi ko, pinadalhan ko naman kayo ng pera, huwag kayong humingi ng tulong kahit kanino man, ganyan. Now, when Jam Magno found out na tinawagan ko yung kapatid ko and nabisto namin yung tauhan ni Jam Magno, kinuha niya ang number ng kapatid ko and hinaras niya while nagtatrabaho ang kapatid ko. May kapatid pala at that time is a supervisor of an agri company in Bukidnon. Hindi ko alam yung pangalan. Nakalimutan ko na yung pangalan. Ha, imagine my kapatid is a professional supervisor. May pinag-aralan. Tinawagan ni Jam Magno. Sinabi niya, putang ina ka, bakit ganyan? Bakit mo ganyan? Demonyo yung kapatid mo. Ayaw tumulong sa nanay mo kaya gusto naming tumulong. Yan yung pinagsasabi ng putang inang Jam Magno na yan. And may record pa kami. Nasa isang phone ko na naiwan ko sa Pilipinas kasi nga lahat ng pinagagawa ni Jam Magno sa akin, guys, naka-screenshot, may link, pina-authenticate ko yan because the moment kasi tinatakot niya ako na may 6 lawyers daw siya. And anong tawag diyan? Kakasuhan niya daw ako. Kaya nga hinihintay ko yung kaso. Gusto ko na siya yung maubusan ng time and energy and money ba sa pagpa-file ng case sa akin because marami naman talaga akong bala against her. So ano lang yung mga pieces of evidence, ha? Authenticated na preserve yung evidence namin against her. So hinihintay ko lang na mag-file siya ng kaso. Until now wala siyang pinailang kaso against me. Baka takot kasi alam niya na mas marami siyang ginawa. Now, ito, sinasabi niya na magnanakaw daw ako. Nagsimula yung recent away na ito because she accused me na nagnakaw daw ako. Tinangay ko daw yung sahod ng mga DDS vloggers and bloggers. Tapos pumunta daw ako ng Thailand. O putang ina, kahit isang evidence wala siyang maipakita. Kahit isang DDS vlogger walang lumabas, gumawa ng video or nag-post na, hey Tiyo, yun nasaan na yung bayad namin, kailangan namin kunin. Pero kasi alam kong baliw yung Jam Magno na yan at bobo yung makakamping niya. For example, si Thea Tan, yung mga kakamping na mga vlogger ko, no? Naniwala naman sila, okay? Tapos, bakit hindi nila paniwalaan si Zaldico na si Zaldico may mga evidence, may mga resibo sa pinakita niya na mali-maleta yung kinulimbat ni Martin Romualdez and ni BBM from the flood control projects. Tapos ako, inaccuse nila and feeling nila tama yung pinagsasabi nila online without them showing any evidence or proof to prove that their claims are correct or accurate. Wala silang pinakita na ganyan, okay? Now, kung totoong drug addict ang kuya ko, bakit hindi nakakulong ngayon? Bakit nakalabas? And bakit na-dismiss yung mga kaso? Hindi pa rin sila naniniwala. Pinost ko na yung court resolution, hindi pa sila naniniwala. Pero ito yung katotohanan, guys. Si Jam Magno, sa dinami-daming lalaki na nakaiyot sa kanya, hindi niya na alam kung sino ang tatay ng baklita niyang anak. Ang hinahanap ko lang is ang DNA, di ba? Just like her husband, former husband, kasi nga nag-break na sila ngayon. Alam nyo ba, kawawa yun si Ed, yung husband ni Jam Magno, na kaisa-isang lalaki na nagpakasal sa kanya kahit baliw siya. Okay? Now, ganito yon. Si Ed, nag-contact yan sa mga friends ko, ganyan. And sinabi niya sa amin na, ito pa lang si Jam Magno. Sinabihan niya na, sino pala talaga ang papa ng baklita niyang anak? The only way for them to find out kung sino talaga yung father is to really do DNA. Noong nalaman ni Jam Magno na ipa-DNA yung anak niya, bigla niya binugbog yung asawa niya. O ano ba kinatatakot niya? Akala ko ba mayaman siya, afford niya yung mga DNA na yan? Di ba? Akala ko ba matalino siya and she advocates for the truth? O saan ang katotohanan? Di ba puro chika lang? Kasi nga baliw, okay? Now, isa pa, galit na galit siya sa akin very recently because tinawag ko daw baklita ang anak niya. Anong tawag mo sa kuya ko? Di ba tinawag mong drug pusher? Anong ginawa mo sa mama ko, di ba? Pinahiya mo online na hindi ko daw tinulungan noong na-stroke. Anong ginawa mo sa kapatid kong babae? Tinawagan mo, hinaras mo sa workplace, Jam Magno, putang ina ka? Okay? Tapos ngayon, magpapa-as if ka na, hindi mo hinaras, wala kang ginawa because you are so happy with your life. Putang ina, Jam Magno, kung happy ka sa life mo, bakit miserable yung mga post mo? Kung happy ka sa life mo, why are you so obsessed sa brother ko? Gusto mo magpaiyot? Kasi wala na nag-iiyot sa'yo? Ganyan, Jam Magno? Putang ina ka talaga. Alam mo ba, trigger na si Jam Magno sa akin. Kasi kagabi, pinost ko. Kasi di ba, kung makabrag siya, mayaman siya, she was born rich daw, ganyan. Bakit naka-plastic cellophane yung LV mo? Tapos ngayon, triggered siya masyado sa akin because, of course, di ba, for someone na nagtatrabaho ng maayos, deserve ko din bumili ng mga bagay na gusto kong nawala sa akin before. Mali ba yan? Kung afford ko naman, kung hindi naman ako nagnakaw ng pera para ibili ng LV, ibili ng Coach, ibili ng ano pang mga branded na mga things na yan dyan, it's none of your business. Pero ginawa mong business, Jam Magno. Ginawa mong big deal ang hard work ko. Ginawa mong big deal ang mga bagay na na-afford ko. Kasi kitang-kita na hindi mo afford. Because between the two of us, ako yung may legit na trabaho, may naipakita nagbabayad ng tax, samantalang ikaw ang pinapakita mo lang volunteer. Pag tinatawag nating volunteer, guys, dapat hindi yan bayad. But then, sinabi ng asawa mo or yung former partner mo, yung ex mo na binugbog mo dahil gusto magpa-DNA, na binabayaran ka ni Martin Romualdez ng 600k per month. Kaya naman, yun. 'Di ba?
Now that you're caught off guard, wala ka nang masabi. Kundi ang i-atake mo na lang sa amin is pobre kami, drug addict yung kapatid ko, hindi ko tinulungan yung nanay ko ng stroke, drop out ako sa law school. Anong paki mo? Ikaw may pinag-aralan, sinasabi niya pa na kachipan daw yung Central Mindanao University. Diyan Magno, ang dami naming Center of Excellence. Number 1 halos kami. For example, in forestry and environmental science and veterinary medicine. Ang school mo, Asia Pacific, puro mga social climbers. O tingnan, ang produkto ng school nyo, di ba ikaw baliw? At least ako, I graduated with flying colors. At paano ako mai-insecure sa anak mo? Wala yung achievement yan. Hindi niya nga alam ang tatay niya, tapos mai-insecure ako? Okay? Bakit ako mai-insecure din sa buhay mo? I graduated valedictorian, elementary, high school, and cum laude in college. I have a very lucrative job. Legitimate and legal job. Something that you cannot achieve in life because walang kumukuha sa'yo because you are diagnosed with, mental disorder. Tanga ka ba? Or sadyang bobo ka lang? Or sadyang bayad ka lang talaga to spool lies against me, to spread lies against me? OA mo naman. Tapos pinagsasabi mong mayaman ka. Lahat ng mayaman na kilala ko, approve yung mga visa nila. Japan visa, Korea, US, Shenzhen, ganyan. Eh ikaw lang yung mayaman na hindi na-approve ang Japan visa, denied because ang pinakita mo, endorsement letter ni Martin Romualdez. Anong gagawin ng embassy niyan? Ang kailangan ng embassy, COE and financial statement. Tanga ka ba? Bobo ka? Sinasabi niya pa na, hindi na daw siya, there's no need for her to defend herself daw. Kasi, pero, ilang post ka na, ilang videos ka na, ilang comments ka na against me. Diba? Kung if there is someone na insecure between the two of us, ikaw yun. Because ako legally employed, ikaw hindi because of your mental disorder. And alam ko din, Jam, na bayad ka talaga. Kasi last 2022 elections, lahat ng mga tao na in-scam mo, nag-chat na sila sa akin. Because they thought na you are a Duterte supporter. Pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin dahil alam mo na nandun ang pera kay Romualdez, naging Romualdez apologist ka na. And kahit harap-harapan na ang corruption na ginawa ni Romualdez, ginawa mo pa siyang Panginoon. Bakit, Jam? Dahil nag-apply ka sa DSWD and hindi ka pinansin kasi wala kang credentials? May tinawagan kang tao dahil gusto mong mag-apply sa Department of Tourism, hindi ka kinuha sa Butuan, sa Caraga region to be a regional director because ang pangit ang background mo? Nag-apply ka maging spokesperson ng NTF-ELCAC dahil nga yung advocacy mo is about NPAs. Hindi ka tinanggap because nga may saltik ka at hindi ka pwede maging spokesperson? Samantalang ako, I did not apply in the office of the Vice President. Ako ang kinuha nila to be one of VP Sara's speechwriter. Diyan ka insecure. Kasi ako, hindi ako ang naghahanap ng trabaho. Ako yung pinupuntahan. Ikaw, hanggang volunteer na lang. So paano ako magiging insecure sa'yo? Paano ako mai-insecure sa mga volunteers? I may not be earning 600,000 a month just like what you are earning according to your husband. But I have a legitimate job. At it enables me to travel the world. Nagnakaw daw ako ng towel. The only reason daw I am able to travel domestically and internationally is because I have a sugar bayot. Imagine that. Samantalang ikaw publicly posted mo yung mga lalaki mo. Ang sa dinami-dami ng mga lalaki na kaiyot sa'yo, hindi mo alam kung sino ang tatay ng anak mo. Ang feeling ni Jam Magno talaga, may alam siya sa dynamics ng family ko. Alam niya kung ano yung internal affairs of my family. Pero yung internal affairs ng family niya, hindi niya alam. Trigger na trigger ka kasi drug addict daw yung kapatid ko. Jam, hindi ko pa in-expose, Jam, na may mga member or may mga members of your family who used to be drug addicts, drug users. Baka nakalimutan mo, ang iba na sa abroad na, ang isa na iwan dito sa Philippines. Anong nangyari sa Bonchon franchise ninyo? 'Di ba? Anong ginawa mo sa Bonchon franchise sa ninyo? Anong nangyari sa Migo ni Digong na barbecuehan mo? 'Di ba nagalit pa ang nanay mo sa iyo kasi ginaya mo yung recipe ng Jerry's Grill? Para sa Migo ni Digong na barbecuehan mo? O sana yung takoyaki mo na walang lasa? Wala, di ba? Kasi, ganyan talaga yan. Basta masama yung mga ugali, hindi binibless ni God. Okay? Alam ko, hindi ka naniniwala sa Panginoon kasi demonyo ka, di ba? Pero ang point ko dito is, sa kademonyuhan mo, bakit hindi ka nagpapakita sa akin? Ilang beses na. Yung sinabi mo, makita tayo sa Bukidnon, pinuntahan kita sa Bukidnon, and hindi ka pumunta, hindi ka sumipot. Bakit? Takot ka na isang sampal lang, baka mapatay na kita? Isang sampal, baka mapatay na kita. This is not a threat. Baka sabihin mo naman na threat kita. Kung talagang matapang ka, bakit hindi ka nakipagkita sa akin sa Davao? Di ba sabi mo magkita tayo sa SM Lanang, pinuntahan kita doon, hindi ka nagpakita. Matapang ka lang online kasi nga naka-off yung comment section mo, you block me kasi matakot ka ma-real talk. Kasi loser ka talaga in real life. Imagine pinupost mo pa yung mga afam mo pero yung anak mo mukhang di ko na lang sasabihin. Sinabi mo pa may prenup ka na ng isang afam mo. Ano nangyari? Di ba runaway bride ka dahil nabuntis ka?
Gusto mo ng real talk? Di ba wala kang trabaho, pinapunta mo ako sa wooden apartment mo dahil pinalayas ka kasi nga nabuntis ka, runaway bride ka, dinis-own ka ng family mo. Pinuntahan kita doon kasi naawa ako sa'yo. Tapos na-shock ako kasi at that time, afford na afford ko pumunta ng restaurant pero ayaw mong lumabas. Ang sinabi mo, mag-order ka na lang ng food for me and yung isa kong friend and yung mga taga CIDG na kasama ko at that time noong nagre-research pa ako. May picture dyan, pinost ko yung picture natin na ganyan ka sa akin o para kang tarsier. Yan yung apartment mo na sinunog mo tapos humingi ka ng tulong. Ano pa? Delusional ka. Kaya binabash ka kasi ikaw yung unang nababash. Imagine na wala akong content about you. Pero bigla kang nag-content posting na may ninakaw akong pera. O saan yung ninakaw ko? Saan yung proof mo? Saan yung evidence mo? Wala kang may pakita kasi nga baliw ka lang. Okay? Ngayon nagkakampihan kayo ni Tayata na pareho kayong baliw. Ako din, hinihintay ko din yung kaso ni Tayata dahil kung makuha ko lang yung address niya, doon na tayo magsisimula. Bailable naman yan cyber libel. Wala namang na-convict niyan. Kaya ko naman bayaran yung bail. Diba? Hindi ako takot nga dahil sa aming dalawa, ako yung dito, ako yung biktima, hindi si Jam Magno yung biktima, hindi yung anak niya ang victim. Okay? And kung sasabihin niyo ngayon na, bakit hindi ka nag-file ng case? Gusto ko si Jam Magno ang unang mag-file ng case sa akin para siya yung mag-e-effort ba? Kasi at least ako, sasagot na lang ako. Diba? Kasi marami siyang allegations, accusations against me. Tapos kung ikaw yung mag-file ng case, ikaw yung dapat the burden of proof lies to you. Ikaw yung mag-prove na lahat ng mga allegations mo. So ako sasagutin ko na lang. Yan yung hinihintay ko. Diba 6 yung abogado niya? Eh bakit nagkailang mugshots na siya? May isa pang kaso na dadating guys. We're still updating kung ano na ang kung ma-warrant of arrest naman ito si Jam Magno. Hintayin nyo lang. Okay? I'm in contact with those people. Tahimik lang ako. And yun lang. Nasyak na ako, umabot na siya sa pagiging pobre. O bakit? Ikaw, mayaman ka ba? Di ba yung halos gamit mo sa bahay mo, hiningi mo lang sa mga followers? Ano pa? Dust particle, ano ka, putik? Kung dust particle ako, ano ka, putik? Mukha ka ng sigbin, di ba? Ano ka lang, parang 5 dangkal ka lang, di ba? Napaka-bully mo, Jam. Honestly, napaka-bully mo, pero kung magkita siguro tayo, hindi ko alam kung ano yung magagawa ko sa'yo. Napaka-bully mo, pero matapang ka lang online, hindi ka nagpapakita sa akin in person dahil takot ka. Ang daming marites, sandali lang. Guys, my friends are waiting outside ha, kasi magbi-beach na naman kami ngayon. Yun, and bakit nati-trigger si Jam Magno? Sabi pa ni Jam Magno, yung mga afford ko lang daw, Lacoste, Champion, Coach. Siya daw, mga luxury items, ganyan. Jam, yun lang ang afford ko dahil yun lang ang kaya ng finances ko. Hindi naman ako politiko tulad ni Martin Romualdez na ninakaw lahat ng pera ng bayan. Diba? And also, Jam Magno, triggered ka masyado na drug addict kuno yung kuya ko. So kung drug addict kuno ang kuya ko, bakit hindi ka triggered na addict si Bongbong Marcos, mga anak niya, si Lisa Marcos? Sinabi mismo ng kapatid niya na si Amy Marcos. Bakit mas triggered ka sa kuya ko na private citizen kaysa mga idolo mo na mga addict na nagko-cocaine? Bakit mas naniniwala ka pa sa sarili mong delusyon kaysa sane person na si Amy Marcos na sinabi niya talaga na drug addict si Bongbong Marcos na President of the Philippines? Kasi nga, bayan ka, di ba? Bakit mas naniniwala ka? Bakit mo ako ina-accuse na magnanakaw? Yung Martin Romualdez na yan ang magnanakaw. Di ba pinakita na kamaleta yung halos lahat ng testimonies ng mga people na involved sa flood control controversy. Nagpo-point sila kay Martin Romualdez and Bongbong Marcos. Bakit hindi mo ina-atake? Because totoo yung kasabihan na do not bite the hands that feed you. Di ba? Kasi wala kang trabaho eh. Imagine, volunteer ka lang. Okay? Volunteer. Wala kang employment. Hindi ka employed, wala kang maipakita na certificate of employment because aside from the fact nga na walang kumukuhang kumpanya sa'yo, baliw ka pa. And at the same time, may attitude problem ka. Kaya nga loser na loser ka, di ba? Kaya nga you spend time obsessing over my brother and sa akin instead of doing good things para sa mga tao na kapalibot sa'yo. Jam, sa lahat ng Jam, ang dami mong kaaway. Ako, ang nakakaaway ko lang, Jam, ay yung mga kakamputan na mga bobo. Pero ikaw, kahit friends mo, mga CEO na inutangan mo, mga CEO na hindi mo sinunod yung agreement sa kontrata ninyo, inaaway mo. 'Di ba? Alam ko na ikaw yung insecure. 'Di ba? Imagine pati veneers ko big deal sa'yo. I paid for these. 30k per tooth. Sinabi mo pa na hindi zirconia yan, Jam. O sa'yo, 'di ba composite ka lang? Tag 5k ang original price, pero kilala mo yung dentist, ginawang 2.5 per tooth ka lang. O sino ang cheap ngayon? Ako or ikaw? Nanghingi ba ako ng pera para ipa-veneers? Nanghingi ako ng pera sa'yo? Wala. Because in the first place, 1.8 lang yung laman ng bank account mo.
'Di ba? Kung hindi ka tanga, dapat na-realize mo na lahat ng pinagsasabi mo online. Hindi ka triggered sa akin pero nakailang videos ka na about me at paulit-ulit na yung narratives mo na mayaman ka, pobre kami. Eh mayaman ka, naka-plastic ang Louis Vuitton. Eh ako mahirap, at least tatlong Louis Vuitton na ako and naka-dust bag yan lahat, naka-box and may resibo from Louis Vuitton store talaga. Ikaw, mayaman ka pero yung Louis Vuitton mo naka-plastic, parang makikita mo lang sa mga tiyangge, alam mo yung nasa gilid ng kalsada yung sa Uyang-Guri ng Davao. Tapos proud na proud ka dahil naka-LV ka. Walang certificate of authenticity. Tangina, bobo ka talaga. Nabubuli ang anak mo because instead of attacking me, ang ina-attacking mo yung mga kapatid ko. Wala ka kasi magamit against me. Tinatawag mo akong bobo, I graduated cum laude. Ikaw, anong honor mo pag-graduate mo? Wala, di ba? Pasang awa ka lang, graduate ka lang kasi yung paaralan mo, of course, nakaka-afford yung family mo eh. Di ba? Tatawagin mo akong pangit, sa atin dalawa, ikaw yung mas pangit. Di ba? Mukha kang bantam na manok. Alam niyo yung bantang broiler ba? Broiler na manok. Yan yung mukha mo, Jam. Para kang gasol. Para kang inano, borderline ng inano and real tao, ganyan. I'm sorry ha, hindi ko inano mainano dyan, pero yung imagine bully, inano na bully, ganyan. 'Di ba? May pa ganyan ka pa, imagine nakakapag-party ka pero hindi ka nakauwi sa lamay ng lolo mo. Anong ibig sabihin yan? Disown ka talaga, 'di ba? Saan galing ang LV mo? Uyang-Gurin, Unitop? Ano pa ba? Saan ba yan? Sa Mangkaw Square? Always mong pinagyayabang yung Mangkaw Square mo eh. First time na namin narinig na may ganyan pala, ang Butuan base ng pala yan. I really thought ka-level yan ng SM. Ano pa, Jam? Kaya pa? Hindi ka pa mag-stop? Hindi din ako mag-stop kung hindi ka mag-stop. Because in the first place, hindi kita ginawang content. Ikaw ang gumawang content. You accuse me na nagnakaw ako. Saan yung evidence mo nga? Balikan ko lang yan ha. Kasi yan yung main accusation ni Jam Magno eh. Tinakbo ko daw yung pera ng mga ng mga DDS vloggers and vloggers. Putang ina, mukha ka ng bonsai and actually mas maganda pa yung bonsai sa'yo, putang ina ka. Mayaman ka. Kasi nga ang anak niya daw naka-Ateneo. Tang ina. Anong meron sa Ateneo? Yan lang? Hindi nga honor yung anak mo, di ba? Yung bayot mong anak, yung baklita mong anak. Hindi daw baklita yung anak niya, hindi daw bakla pero gumaganyan-ganyan. Tapos, Jam, I wasn't born yesterday. Isa pa, hindi kita sinabihan na yung mga damit mo ay galing lang sa TikTok. Ikaw mismo ang nagsabi na galing sa TikTok. Eh kung talagang mayaman ka, bakit hindi mga luxury brands yung mga damit mo? Bakit ang sinasabi mo lang is mga bigay ng mama mo, ng ganyan-ganyan? Akala ko ba mayaman ka? 'Di ba? And before ako mag-continue guys, mag-send kayo ng stars, magpaulan kayo. Hindi kayo bumababa sa 2.5 viewers ha. Later magiging content na naman ako kasi nagsabuatan na ang mga Unipings na sila ngayon. Yung dating tumatawag sa mga Marcos loyalists and DDS na bobo, yung dating tumatawag kay Marcos na magnanakaw, never again, naging kakampi na sila because gusto lang na patumbahin si VP in 2028. Kaya kung makikita nyo ngayon, yung atake against me, hindi lang galing sa mga Marcos loyalists or Romualdez apologists, galing din ito sa mga kakamputa. Nagkampihan na silang lahat just to bring me down. Pero I'm still alive and kicking. Walay impact, guys. Sila pa ang talunan. Imagine, gapang lisik na gud ang mata ni Jam. Sorry. Gaano na gud ang mata ni Jam. Gadag ko na ang mata. Tapos galing na mismo sa kanya na ayaw niyang i-defend sa yung ano niya because there is nothing to defend daw. There is nothing to defend. Tang-ina niya talaga. Hi, Dai! Ay, dahil nakalimut ko sa akong headset. Hello! That's my friend. Siya yung kasabay ko dito sa Thailand, si Rain. Welcome to Thailand. Sawadee Kap! Kapun Kap. Kumana ka, work? Wala, bakay na ako yung meeting. Okay, sige, mag-meeting ka muna. Pwede ka dito ha? Pwede mo na ako i-end? Dili lang. Sige lang. Apas lang ko. So, ganyan kami guys. Nag-travel kami pero nag-work kami. Ganyan talaga basta you have the privilege to work remotely. O di ba? Hindi kami takot i-publicize yung mga trabaho namin because nga legal. Okay, hindi illegal. So si Jamagno, nakita nyo ba kahit isang beses lang sinabi ni Jamagno na employed siya, legally employed, wala, di ba? Kasi lahat ng pera na pumapasok sa kanya bayad ni Romualdez. Yan yung katotohanan. Okay? Triggered siya. Jam, bakit mo pinakikialaman ang kuya ko na addict ang drug test nga negative? Bakit hindi mo pakikialaman yung members ng family mo? Di ba? May nagkukulong sa isang motel kasama ang dance instructor para doon sila ganyan. Alam mo yan, Jam. Alam ko din. Hindi ko pa ginamit against you yan. Kasi hinihintay ko pa talaga na may gagawin ka pang ibang accusations against me. Okay? Paulit-ulit na lang kasi pobre, pangit yung bahay. Anong pakialam mo kung pangit yung bahay namin? Di ba? Hindi mo naman bahay yon. Eh, ang bahay mo, sino ang nagbigay? Di ba? Paiyak-iyak ka. Hindi ko na i-mention kung sinong politiko ha. Paiyak-iyak ka doon kasi ang sinasabi mo, nawalan ka daw ng endorsement na 200,000 monthly daw because of pagiging DDS mo.
Maiyak-iyak ka, paano na lang yung anak ko? Akala ko ba secure na ang anak mo? Di ba yan yung PR mo online? Yun yung pinagsasabi mo na secure yung anak mo na kahit ayaw niya na magtrabaho, okay na yung future niya. Eh bakit paiyak-iyak ka? Alam mo ba, I'm still in contact with those people. Ang sinasabi mo, always ka nag-name drop na sinabihan daw siya ni Tatay Digong, ni SBG na lumayo sa akin. Eh bakit kami nag-meeting ni SBG recently? Bakit may direct line ako kay SBG? Tanga ka kasi. Ginagamit mo lang ang mga Duterte para mamera sa mga followers before. Ngayon naman, dahil alam mo namang hindi nagbabayad ang mga Duterte, wala kang income, pumunta ka kay Romualdez. Ganyan talaga, kung hindi prinsipyo yung pinaglalaban. 'Di ba? Kasi ako, since 2016, consistent ako eh. Duterte supporter ako. Kaya nga, tinatawag akong DDS. Eh ikaw, from Lenny Robredo, pumunta ka kay kay Tatay Digong, tapos kay VP Sara, ngayon kay Romualdez, na anong tawag sa'yo? Political prostitute. 'Di ba? Ano pa ba? Wala na. Actually guys, hindi ako nasasaktan na pag sinasabi niya pangit ang bahay ganyan kasi hindi niya naman bahay 'yun. Tapos 'di ba? Tapos okay lang naman, nakakakain lang naman ng 3 beses ang family ko and they are so contented with that kasi ganyan yung life nila eh. Farmers sila, alam nila. Pero si Jam Magno, because yung mga delusion niya ba, feeling niya sila lang ang pinakamayaman pero hindi hindi nagre-reflect kung ano yung pinagagawa niya online, kung ano yung pinopost niya online, kung ano yung pinagsasabi niya online. Dahil guys, ang matotoong mayaman guys, hindi yan nagvo-volunteer sa Tingog Party List. Ang totoong mayaman, because ang dami kong friends na mga mayaman sa Davao guys, may mga restaurants sila, may mga kumpanya sila, logistics, ganyan, may mga philanthropy sila, may mga charitable work sila, may mga charitable institutions na tinutulungan niya. Ganyan sila ka-busy. Pero si Jam Magno, mas busy siya sa Tingog Party List as volunteer. Ganyan ba ang mayaman? Kung mayaman ka, parang i-downgrade mo yung sarili mo as i-volunteer lang. Di ba dapat you take the lead? Di ba? Dapat ganito, okay, gawa ako ng charity, kukuha ako ng mga tao to work with me para ganito, ganyan. Ganyan ang mga mayaman. Pero si Jam Magno, siya yung trabahante, siya yung volunteer. Mayaman, tapos sinasabi niya pa, kumpanya daw nila, anong kumpanya mo? Yung Migo ni Digong na barbecuehan na bankrupt dahil walang lasa, pati yung takoyaki mo? Ginamit mo pa ang pangalan ni Tatay Digong, ang image ng Salamat PRRD book, ang template ng Salamat PRRD book, ginamit mo pa sa business mo, Migo ni Digong, para lahat ng mga DDS from your place doon kakain kasi nga proud sila, Digong supporter, ganyan. Bakit hindi ka mag-barbecue business again, Jam? Tapos Migo ni Tambaluslus. Dapat ganyan yung pangalan, di ba? Opportunista ka eh. Kung saan yung pera doon ka. At least ako, naghirap sa buhay. Hindi ko naman sinasabing ultra-millionaire ako or billionaire ako. Na-trigger kasi yan si Jam Magno, guys. Explain ko lang sa inyo ha. Because there was one time, may sinagot ako, na alam mo yung mga bardagulan online, na sinasabi ako nga, millionaire na ako noon pa ganyan. Na-trigger siya dahil narinig niya yung term na millionaire. Para bang nasaktan siya masyado, na para bang yung ego niya nasaktan. Tapos para bang inalipusta ko na siya dahil sinabi ko lang na millionaire ako ganyan. Hindi ko alam, insecurity yan eh. 'Di ba? Ano pa ba? Jam Magno, kung talagang wala kang salti, kung talagang wala kang sayad, kung talagang alam mo yung pinagagawa mo online, dapat gumawa ka ng tama. Pero ang ginagawa mo online, kung hindi ako yung aatakihin mo yung mga private individuals na hindi nakakalaban sa'yo. Mga tao na walang energy or walang time or walang means and resources to fight you. 'Di ba? Baka nakalimutan mo dyan na ayaw mong tingnan ng anak mo, yung kakaanak mo lang sa kanya dahil hindi nakakaihi, kaya dinala sa SPMC sa Davao. Tapos ngayon sinisiraan mo ang Davao? Sinave ng SPMC Davao yung anak mo. Tapos ngayon sinisiraan mo ang Davao? Pangina, baliw ka talaga. Also, Jam, Central Mindanao University, pag i-research mo yan, Jam, ang dami naming Center of Excellence. Ang sinasabi ko nga kanina, veterinary medicine, agriculture, forestry and environmental science, mathematics, biology, ganyan. Marami kaming Center of Excellence. There was one time nga during my college years na parang UP ata gusto nilang i-change yung, hindi ako sure nito ha, please don't quote me on this. Ito yung istorya noong college pa ako na parang yung UP gusto nilang i-change na University of the Philippines in Central Mindanao yung school namin kasi gusto nga i-adapt ng UP. Kasi ganyan yung standard ng Central Mindanao University. Ang standard ng school mo. Dahil kung talagang matatalino ang mga tao sa school mo, bakit ganyan ka? Diba? Alam mo, Jam, ang kawawa paglaki is yung anak mo dahil makikita nila lahat ng bashing against you. Makikita niya, mababasa niya na, ganito pala kaputang ina, kabubita yung nanay ko. Ganito pala yung pinaggagawa niya online. Wala siyang ibang maisip kundi awayin lahat ng tao, especially those people who are not aligned with Martin Romualdez or yung mga nagbabash kay Martin Romualdez. Attack daw pala yung nanay ko. Wala palang trabaho yung nanay ko, unemployed pala. So anong values ang maiiwan mo sa anak mo? Anong legacy ang maiiwan mo sa anak mo? Ang pagiging attack dog? Ang pagiging basher? Ang pagiging mata pobre?
Ang pagiging baliw, ang pagiging saltik? Yan yung legacy na gusto mo iwan sa anak mo? Jam, hindi ko sana idadamay ang anak mo kung hindi mo dinadamay ang family ko. Wala naman silang ginawa sa'yo. Masaya sila doon sa bukid. Okay, nagsasaka sila, farmer sila, nagtatrabaho sila ng maayos, wala silang in-scam na tao, wala silang inutangan na CEO, wala silang binash online. Kasi nga, nakafocus sila sa survival nila kasi mga farmers sila and there is nothing wrong with that. Alam mo ba kung ano yung mali, Jam? Ang magiging attack dog ka ni Martin Romualdez and i-bash mo yung tao, tawagin mong pobre, tawagin mong pangit ang bahay, wala namang ginawa sa'yo. Yan yung masama. Yan yung wrong. 'Di ba? May pa-English ka pa, Jam. Bakit? May substance ba ang English mo? 'Di ba? Kung talagang magaling ka, bakit hindi mo ako i-unblock? Kung talagang magaling ka, bakit hindi ka aakyat sa live ko? Or bakit ayaw mo makipagdebate sa akin online? Why? Kung talagang magaling ka, bakit ka takot? Bakit mo bakit naka-limit ang comment section mo? Ayaw mong ma-real talk? Ako, I didn't block you. You blocked me. Ganyan talaga, mga talawan ba? Ganyan yung mga coward. Isa pa, di ba walang nagtanggal sa'yo ng mga kasambahay mo? May inaccuse ka pa na kasambahay mo na ninakawan ka daw ng 1 million? Pero saan ka pumunta? Wala kang final na case. Dahil kung ako ang nanakawan ng 1 million, for sure, i-didemanda ko talaga. Pero at that time, noong in-expose ka namin na wala palang ninakaw sa'yo dahil wala kang pera in the first place, hindi ka naman pala nag-file ng case. Tapos ang sinasabi mo, pumunta ka sa PAW, ano ka, indigent? Kung talagang mayaman ka, kung talagang, ninakawan ka ng 1 million, Jam, di ba dapat magkaso ka? Bakit hindi mo kinasuhan yung kasambahay mo? Kasambahay mo lang yun. Underdog mo lang yun. Because, ang pinagsasabi mo online, lies. Okay? Hindi yung katotohanan yung pinagsasabi mo online. And Jam, wala kang 1 million. Dahil kung may 1 million ka, dapat pinost mo na. Okay? I dare you, kung talagang mayaman ka, i-post mo yung bank account mo. Okay? Kung talagang you were born rich and will die rich, ipakita mo ang bank account mo, i-reveal mo, isampal mo sa akin. Dapat, Tio Moreno, ito yung ito yung bank account ko. Pero wala kang maipakita. Kasi nga, ni-reveal na ng friend mo, former friend mo, na CEO, na you only have 1/4 and 1/8 sa dalawang bank accounts mo. Akala ko ba, you were born rich and will die rich? Diba? Ako, hindi ako naglilimit ng comment section. Kahit may mga basher, wala akong pakialam. Because, engagements. Ako yung makaka-earn. Kaya wala akong pakialam. Okay? Ito pa, guys, clarify ko lang, hindi ako stress, hindi ako naapektuhan. Ginagawa ko lang din content si Jam Magno kasi satisfying ba na hindi lang pala ako ang, yung negative yung perception sa kanya. Marami palang tao. So, kung nakikita ninyo, thousands of comments, binaba siya. And doon ko nakikita talaga na, and real people pa to ha, ang may mga negative comments about her. So, doon ko nakikita na sa aming dalawa, siya yung kawawa. Dahil siya yung binabash. Okay? Diba? Siya lang yung mayaman na hindi nagba-bank account reveal. Kung may bank account reveal man, 1/8 and 1/4 lang yung laman. Yung bahay niya, hindi naman siya nagbayad niyan. Alam ko, nakakausap ko yung nag-initiate for that. Hindi ko na kasi mutan academic na tapos ng issue na yan. Pero hindi niya bahay yan. Kaya wala siyang right mag-brag or mag-boast about it. Kaya nga, nasa low-cost housing siya, di ba? Yon, ano pa? Ano pa ba guys? Mag-comment kayo. Nasa YouTube din, tingnan nyo, may confession siya na baliw talaga siya, na diagnosed with bipolar shit siya. Tingnan nyo yan sa YouTube. So yung pinagsasabi ko, totoo yun, because hindi naman talaga ako nagsisinungaling. Okay, 1:50 na here, 2:50 na, almost 3 p.m. na. Sige, i-recap ko na lang sa mga kakapasok lang because 2,000 pa rin tayo until now. Kanina, umabot tayo ng mga 2.7 thousand viewers. Okay? Sige, i-recap ko lang. Guys, hindi ko naman talaga sinabi na mayaman ako, I was born rich and will die rich. Hindi ko naman sinabi. Ang sinasabi ko sa inyo, pinupost ko pa nga online and I'm proud ako na galing ako sa hirap, nakapag-aral lang ako through scholarship program and because of that, I graduated with flying colors from elementary to high school, valedictorian ako, cum laude in college. And dahil sa hirap yon, nag-sacrifice ako, I did all the hard work. It's great guys that brought me to what I currently have. Ganyan. So sinasabi ko na mahirap talaga kami and I'm doing my very best. Kaya nga may multiple jobs ako para tulungan yung family ko na hindi nakapag-aral or hindi nakapagtapos ng pag-aaral, lang stop sila dahil sa kahirapan. Hindi ko tinatago sa inyo yan. And alam ninyo yan. Kung hindi kayo bobo, kung hindi kayo katulad sa mga followers ni Jam Magno, alam ninyo na I have been very honest about my socio-economic background. Hindi ko talaga hindi ko yan tinatago sa inyo, mahirap kami. Tapos guys, yung ni-raid ang bahay ng kuya ko, sinabi ko talaga sa inyo kung ano yung punot dulo. Nakita nyo kung nakasubaybay kayo sa akin, nakita nyo naman talaga na nag-live talaga ako. Pinakita ko gaano kahirap yung kuya ko kasi nga farmer lang, ganyan. Tapos pinakita ko din sa inyo na lahat ng mga cases filed against him, nadi-dismiss isa-isa and we are winning the cases.
Okay? Kaya pinakita ko din sa inyo dahil 'di ba, John Magno accused me na drug addict ako, na baliw ako, ganyan-ganyan. So in 2023 pa lang or 2022 kung hindi ako nagkakamali, pinost ko na yung drug test ko, pinost ko na yung psychiatrist psychological test ko just to prove na I am sane, na nagtotoo talaga ako. Pero until na si John Magno walang maipakitang drug test, walang maipakitang psychiatric or psychological test kasi nga baliw, 'di ba? So yan, naging honest ako sa inyo, hindi ko tinatago and straightforward ako, kaya nga wala akong pakialam kung i-unfollow ako or i-block ninyo ako because of my bunganga. Because since 2016, ganito na talaga yung bunganga ko, di ba? Hindi ko naman I didn't dream na magkakaroon ako ng following sa social media. Hindi ko talaga dinasal na Lord, one day sisikat ako Lord, tapos ganyan, magkakaroon ako ng following, tapos yung reach ko sa social media millions, ganyan. Kasi imagine ha, for the past 90 days, 500 million yung reach ko sa social media. Hindi ko yan in-expect. Kasi nga, ang ginagawa ko, editorial writer ako since elementary eh. Ang ginagawa ko lang is nagre-react ako sa mga issues, nagsusulat ako about it, ano yung opinion ko, ano yung what I think is right. So sinusulat ko yan. It's just that may nati-trigger or may nakakaintindi sa point ko. So nagkaroon ako ng following. So hindi ko talaga wala ako here sa social media to impress any of you. So ang sinulat ko nga, kung nakita niyo yung sa profile ko na if you don't like what you are reading, then discontinue what you are reading. Parang ganyan yung pagkasulat ko or ano yon. If you don't like what I have written, then discontinue reading. Kasi yan naman talaga ang katotohanan, guys. If you don't like my opinion, then just scroll up or block me or unfriend me. Ano pa ba? Bakit ba kayo talaga magli-leave ng comment ganyan? So, wala ako sa social media to impress any of you, okay? Nagkataon lang talaga na siguro pareho tayo ng paninindigan sa buhay, pareho tayo ng political alignment, pareho tayo ng political beliefs na the moment I write about my opinions, para bang I am embodying or I am echoing the opinion na nasa mga sarili ninyo, tapos yun ang reason bakit sinishare ninyo ang naka-following ako, okay? So, guys, kung nakikita ninyo na nakipagbardagulan ako, ganyan talaga ako. Even in elementary, high school, and college, ganyan na talaga ako. Ang sinasabi pa ng mga friends ko na masama talaga ugali ko dahil I am very straightforward. Ayoko kasi ng plastikan. I'm very authentic. Okay? Kasi, bakit ka makipagplastikan? Bakit ipapakita mo sa taong bayan na ikaw ay ganito ka, righteous ka, pero ang ginagawa mo para online is, sa offline ay hindi. For example, si John Magno, gawin natin siyang example. Di ba pinagsasabi niya, good mother siya? Good mother ba yun? Mother of all mugshots? Di ba? Sinasabi ni John Magno daw, hindi daw good yung mother ko and my mom did not raise me well. Siya daw good mother and she wants her daughter na lumaki daw na, good yung parenting. Paano nagiging good mother siya? Hindi niya nga mabigyan ng tatay ang anak niya. Paano nagiging good mother si John Magno kung sinasabi ko kanina na queen of all mugshots siya? Kasi ang dami niya mga criminal activities, ang dami niya mga criminal acts, ang dami niyang ginagawa online na may criminal and civil liabilities. Kung talagang magaling siya, bakit niya sinisend ang anak niya somewhere in Cebu para mabigyan ng relief goods? At hindi pa, madaling araw na hindi pa nakauwi. 6 years old pa lang yung bata. The bata deserves to play. The bata deserves to sleep. Pero anong ginawa niya? Sinend niya. And proud pa siya as a good mom, as a good mother. Good mother siya pero single mom by choice. Kasi nga hindi alam kung sino ang tatay ng anak. Hindi kaya mapa-DNA. Kung good mother siya, di ba, she must do everything to, determine or identify kung sino talaga yung tatay ng anak niya. Para at least man lang, masabi niya, hey, yan yung tatay mo, ganyan. Diba? Ganyan dapat ang good mother. Kung good mother siya, bakit niya inaaway lahat ng mga CEO na katrabaho niya dahil ayaw niya na mapirahan? Kung good mother siya, bakit siya nang-look down ng mga pobre like me, yung family ko? Kung good mother siya, bakit wala siyang trabaho? Bakit wala siyang legal job? Di ba dapat good example siya or role model siya sa anak niya na ganito dapat, gawin mo yung maayos, mag-aral ka ng maayos, tapos once you graduate, hanap ka ng magandang trabaho, andun, build your career. Wala siyang ganyan. 'Di ba? Kung good mother siya, bakit ang pinapakita niya sa anak niya is paano niya i-look down yung ibang tao, paano niya binubuli yung ibang tao, paano niya binubuli, paano niya pinagsasabihan ng mga negative things yung ibang tao. Good mother ba 'yan? 'Di ba? Kung good mother siya, bakit siya sinungaling? Bakit siya pathological liar? Sinasabi niya pa hindi niya ihinaras ang kapatid ko. May mga proof kami. Naka-screen record pa ako, guys, sa tawag namin ng tao na sinusulan niya na kunin yung hospital records ng nanay ko. May evidence yan lahat. Kaya nga hindi ako takot makipagbardagulan kay John Magno dyan dito sa social media. Dahil kung dadalhin niya talaga sa korte, marami naman akong bala sa kanya. Okay? Kung talagang good mother siya, di ba dapat good yung relationships niya sa ibang tao? Kasi it's a legacy eh. Kung marami kang kaibigan, makita ng anak ko ang ng nanay ko, pero wala. Hindi good mother ang mother of all mugshots. Hindi good mother ang proud na criminal siya. Hindi good mother ang proud na nagbi-video pa dahil nagka-mugshot siya. Di ba dapat mahiya siya? Single mother by choice or single mother no choice? Di ba? Yun lang, guys. So, I have 2 more minutes
sa live na ito. So, 2:58. Yeah. So, 2 more minutes na lang. So, again, sa inyong lahat na nakakaintindi kung saan ako galing, thank you so much for your support. Salamat na, ayun, nandito pa rin kayo patuloy na sumusuporta at nagdi-defend din sa akin online. Actually, guys, please don't get me wrong. I don't need your depensa sa mga bashing against me, pero you continue to do it for me and I really appreciate that. Ang sa akin lang naman, guys, is nandito lang ako to show my support. And if kung nakikita ninyo, the people who don't share the same political beliefs with me no longer attacking the people I am supporting. Kundi ako na yung ina-attack nila because nga may platform ako naintindihan ko yan, ang lakas talaga ng reach and following ko sa social media, kaya nga tinatarget nila ako ngayon. Kung nakikita niyo recently, sabay-sabay, ganito din ang pattern last year, kasi dito din ako sa Thailand ng New Year last year ganito din na end of December, grabe yung attack sa akin until January, tapos mawawala na naman yan guys, wala na naman, dead story na naman yan, tapos lulusob naman yan sila pag may budget na. So ganyan, kung pobre ako, kung social climber ako, kung pangit yung bahay namin, kung irrelevant ako, bakit ako ang naman ng contents nila? 'Di ba? Kung hindi sila bothered about my existence online, bakit ako yung ginagawang content nila? Bakit nagre-react sila sa pinagsasabi ko? Now they are making me more relevant. They are making me more visible online. My mommy is watching. Hi mommy. Bonita, shout out sa'yo. Ito din, witness ko din yan. Kasi ang daming ginawang libelous claims ni Siya Magno na siya yung witness ko. So, kaya hindi ako takot makipaglaban kay Siya Magno. So, it's 2 p.m. na here, 3 p.m. na there sa inyo. Maraming salamat po and let's continue to support VP Sara because by February of this year, they are going to file a new impeachment case sa kanya. Tapos, yes, sealed na po yung impeachment funds against her. So, makikita nyo na naman kung sino yung mga congressmen na pipirma for her impeachment. So, magmasid po tayo. Let us all be vigilant and wag po tayo maniwala sa mga chika-chika lang. Doon tayo maniwala sa may mga katotohanan, may mga pieces of evidence na pinakita online, offline, ganyan. So, yan lang. Continue to support me. And, I thank you for your continued support sa akin. Thank you din for supporting VP Sara, Tatay Digong, the rest of the Duterte family. And guys, we have our own opinions. I know that sometimes you don't like my opinions, but it's just my opinion, di ba? At the end of the day, we are sharing the same political belief and we are supporting the same people. So, yan yung common denominator natin. We can be, supporters. Hindi ko alam sabihin ko. We can be friends. We can all be supporters for Tatay Digong, for the Duterte family, but sometimes there will always be differences in terms of opinions and that's completely okay. Wag niyo lang gawin yung ginagawa ni Siya Magno na kung ano-ano na lang issues ang pinagsasabi against me, wala naman siyang proof na ipakita. And yan naman, continue to bash Siya Magno, puntahan niyo yung account niya, i-message niyo siya, sabihan niyo siya na kung talagang matapang siya, makipag-debate siya sa akin online. Pure English. Ako, I don't have a very good English accent but I can speak English too kasi debater din ako So, ang gusto ko lang kung talagang magaling yan si Siya Magno, makipag-debate siya sa akin online and we will talk about a lot of things about Martin Romualdez or VP Sara, any topic, hindi ko siya aatrasan. So kung talagang magaling siya, wag na siya mag-video lang for clout. Wag na siya mag-video para i-depensa yung sarili niya. Makipagkita siya sa akin in person or online, magharap kami, real talk, ganyan. Yun lang, yan yung mark of being a brave individual. Hindi yung talawan in Bisaya. So yan lang. Thank you everyone and sa mga nanonood pa lang, kakapasok pa lang sa live, mag-send kayo ng stars. Charot. Yan lang. Thank you guys. Happy New Year. Bye.